Meron akong ikukwento, akin na balitaan. Hindi ka nais-nais pero gusto kong malaman ng lahat na sana ay wag nyo silang tularan. Dalawang magkaibigan, itatago kong pangalan. Madalas na makikita nyo sila sa may palar, nag-aantay ng mabibiktima upang may pansugal. Nakasanayan na nila na ganyan ang gawain pag sila ay nakagamit ng gamot na bawal sa pisigan na kinikilala sa kanilang lugar. Wala silang sinasanto, ang gusto lang magpaandar. Hindi sila katulad natin na meron kinikilalang ama sa itaas, ngunit sila parang wala ng pag-asa pang magbago dahil sa ginagawa. Hindi inisip ang pamilya, ba't anong mapapala sa kada tutok ng kutsilyo sa kanilang kapwa, habang ang biktima bumubulong, ika'y maawa. Sila ay pawang biktima, ang sagot sa katanungan makikita sa mata. May pag-asa ba? Nagtalikuran ang lahat, manalig lang sa ita. Walang palagang biktima, umiiyak, nagmakaawa para sa dalawa. Lahat ng iyo'y baliwala hanggang sa magsalita ng mahinin ng biktima. Mga bata pa kayo at meron pa kayong pag-asa. Huwag kayong magpadala sa tukso na bumabalot sa inyong katauhan, at huwag kayong matakot humingi ng tulong kay ama. Siya laging nandyan, kayo yan dan tulungan niya baguhin ang kinabukasan. At kayo ay natauhan, pagkasabi sa inyo agad na binitawan ng nakatutok na kutsilyo. Napaluwat, napaisip na tama siya, siguro tayo'y may pag-asa pa at pwede pa tayong magbago. Sila'y nagpasalamat, kami ay minulat mo sa ginawa namin nito. Kami ay patawarin mo at sa Panginoon nawa kami ay pagbuksan ng pintuan papasok patungo sa kabutihan. Sila ay pawang biktima, ang sagot sa katanungan makikita sa mata. May pag-asa ba? Nagtalikuran ang lahat, manalig lang sa ita. Ama, sana ipatawarin mo silang magkaibigan. Biktima lang din sila kahit na meron kasalanan. Bigyan nyo pa po sila ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Pakinggan aking tugon, alam ko na kaya nila magbago patungo sa kabutihan. Kahit na makasalanan silang magkaibigan, magaan ang pakiramdam ko nang sila ay kausapin. Umaasa ako na sila ay magbabago din.